So for this talk, I'll just give you a project context and some of the research roundup here in the Philippines and steps moving forward. So let me start by explaining the connectivity gap that we have here. So imagine a jar, which is the connectivity problem in the Philippines, and the goal is to connect all Filipino communities. No? So your big solutions using the telcos and conventional efforts are represented by the big rocks or big stones. No? So we can fill it the jar with stones, but we cannot occupy all the spaces. So what we can do to occupy all those spaces or to occupy all those gaps is to use smaller particles like sand or soil. So in that way, we can fill in the jar. So these gaps can be filled by alternative layers and small solutions. So this is where the past and present research efforts here in the Philippines have focused on. No? So inclusive access. No? So to how to connect the last mile or how to connect the other communities that the conventional players cannot reach. So I would also like to point out that at the fringes of connectivity, doon sa mga areas na medyo hindi stable or nasa laylayan ng connectivity, doon nag-abound yung ingenuity, no? So people are erecting repeaters on mountain ranges. Naging apparent ito nung pandemic to nagkaroon ng biglaang shift na mag online activities no from face to face. So dahil nga may mga areas na weak yung infrastructure regarding sa internet services and among other things, nagkaroon ng mga gantong initiatives yung piso Wi-Fi business, etc. Kasi nagkaroon talaga ng demand. So, at the areas na hindi talaga ganun kaganda yung connectivity, nag-abound yung ingenuity. And last concept that I will introduce to you is the concept of community networks. So community networks is an emerging bottom-up approach in connectivity. Yung nakasanayan kasi natin, it's from top to down. So yung mga big companies, sila yung nag-lay down ng infrastructure, sila yung nag-devise ng mga networks, tapos binababa nila sa mga consumers. Ito naman, it's i-reverse, no? So from the communities, no? From the ground, yung mga communities yung nag-set up ng mga networks, and it is formed by local actors to provide communication access in their own areas. So maraming muka itong community networks. Maaring it is run cooperatively, it is optimized for local needs, and it leverages local resources. Definitely, it provides local services and it aims to be sustainable with community buy-in. So kung nakikita nyo dyan sa mga pictures, ito example ng mga sample community networks or efforts to establish community networks in the Philippines. For example, yung picture na dyan is yung community network sa Isabela. Kung makikita nyo, hindi ganun ka ano lang no, mga kubo lang yung parang mga doghouse equipment that is safe enough naman for the equipment. Tapos naka-solar kasi itong mga communities na to ay off the grid. Then it is run may mga tao na naatasang tignan yung equipment kung gumagana pa ba, etc. So community yung paproduce ng mga promo, sila yung nagpapatakbo essentially ng network. So ayun yung konsepto ng community network. So hindi na hinintay ng community yung mga telco na bigyan sila ng service, sila na mismo yung proactive na gumawa ng steps para bigyan ng connectivity yung kanilang area. So, dito sa Philippines, ano lang ako, nag-round up lang ako ng mga recent researches no, kung paano ba tayo mag-expand ng connectivity. And yung context ito ay from the government side. Remember na nagkaroon tayo ng RA 7925 na nag-liberalize ng telecom sector. Ibig sabihin, um, binigyan ng kapangyarihan yung ating mga telcos o yung ating private sector na sila yung mag-lead sa comms efforts. Ang thinking doon ay yung competitiveness o yung market demand yung magdadrive ng 100% connectivity sa Philippines. But as we can see, the situation now, hindi yun naging case, no? Mayroon pa rin talagang pockets of small areas na hindi profitable for those companies. So hindi sila naglalatag ng infrastructure doon and they are not forced or incentivized to do so. So ngayon, it is the task of the government naman to how do we provide connectivity those areas no kasi nagkakaroon ng digital gap no. So hindi pantay-pantay yung access ng mga Pilipino doon
sa benefits nga ng connectivity. So yung unang research ay robust and rapidly deployable GSM base station and backhaul for emergency response. Ang short name nito ay Roger. Ito ay proyekto ng DOST na kung saan kung may sakuna or kung may malakas na disaster, for example, Yolanda, na padapa yung conventional networks. So, itong setup na ito ay parang mini siya na cell site na maaaring itayo ng komunidad after ng disaster. At gagamitin niya yung spectrum na bakante ngayon kasi down nga yung mga conventional network. So, pansamantala, mag-set up siya ng network na magamit niya for disaster recovery and information gathering. At once na na-restore na ng conventional networks ng kanilang network, maaari na siyang iligpit or patayin. No? So, ang konsepto dito ay opportunistic spectrum access kapag walang gumagamit at kapag may chances ng sakuna or emergencies, maaaring gamitin itong system na ito. No? So, ito ay dineploy sa Camarines Norte, sa islands ng Mercedes. Ang situation nito ay sila ay laging, kahit walang sakuna, no, sila ay um, hindi ganun ka-populated. So wala silang tower doon sa islands, no. So sa mainland lang sila. So kung may maangging signal from the mainland, yun lang magamit nila. So definitely hindi usable yung existing na infrastructure doon. And ang ginagawa nito ay kapag after na sakuna, pwede nilang i-set up yung network. Tapos ito ay mag-create ng enough coverage para ma-cover yung islands at para ma-connecta nila, makapag-usap sila doon sa MDRRMO kasi meron tayong 10 kilometer backhaul link ng Project Roger, no? So ayan, ito ay yung kanilang antena sa side ng island, doon sa Mercedes, na tinututok nila doon sa predetermined na location at predetermined na angle papunta sa MDRRMO nila para makapag-report sila post-disaster. Tapos naka-integrate na rin yung pag-setup nito at tinuruan yung community kung paano i-setup ito doon sa kanilang barangay DRR plan. Tapos, ang maganda rin dito sa Roger ay ginagamit rin nito yung mga components or mga resources na nandoon sa lugar. For example, bamboo, no? As a temporary antenna mast. Napakahalaga ng mga linya ng komunikasyon tuwing may sakuna, lalo na kapag may kailangang i-rescue. Pero paano kung maging ito bumagsak? Ang solusyon mula sa UP Diliman College of Engineering, isang backup communication system, ang Project Roger. May report si Sherry Torres. Sa oras ng sakuna, walang dudang mahalaga ang maayos na komunikasyon. Pero paano kung ang napinsala mismo mga pasilidad ng mga telecommunications company? Dito sa UP Diliman, makikita ang Emergency Communication System na Roger o Robust and Rapidly Deployable GSM Base Stations and Backhaul for Emergency Response. Ang equipment na ito kaya magbigay ng cellphone signal kapag bumagsak ang serbisyo ng mga telco. Tumatagal ng 7 araw ang mga baterya nito at pwede ring i-charge sa pamamagitan ng solar power. Pero sa ngayon, limitado lamang ang paggamit nito sa pagitan ng mga responder at command center para matugunan ang mga emergency gaya na lang kung may kailangang i-rescue. Pag bumabagsak nga yung regular communications infrastructure, nahihirapan yung mga responders, pati yung general community to seek help and to provide assistance. When the regular infrastructure is unavailable, then it's there pre-placed. It's in a predetermined location, and you just have to switch it on, and it will provide the coverage that you need. Dinisenyo na UP Electrical and Electronics Engineering Institute, 2 taong binuo ang Roger at pinondohan naman ng Department of Science and Technology o DOST. Sa ngayon, may 2 Roger units na ang nabuo ng UP EEEI. Bukod dito, gagamit din na iba pang equipment gaya ng single sideband radios oras na bumagsak ang mga linya ng komunikasyon. These are really deployable already. No? So, very confident ang NDRMC na may mga communication systems in place na panglalo na pagtamama itong mga big one, no? And itong mga potential disasters. Sherry Torres, GMA News. Ayun. Sorry,
Rinig ba yung audio? Sorry. Ayun. So kung nakita nyo kanina, yung medyo may mga high-tech na ano doon, no, na aerial work platform. Hindi yun, part din siya ng Roger, pero for urban areas, no? For urban emergencies, yung mga aerial work platform. So sa Roger, nakita natin na dineploy siya sa isang, masabi natin yung disaster vulnerable area or remote area. Then, yun nga lang, that time, ang spirit nun ay dinedeploy lang siya tuwing emergencies, no, or disasters. Pero what if we can expand the usage at ang tinatawag nga namin dito ay pansamantagal. So hindi lang siya pang disaster, no. What if pwede tayo mag-pilot sa area na wala talagang telco presence? What if we can set up a community network kasi sila yung magpapatakbo, no? Kasi syempre hindi naman pupuntahan yun ng mga telco for regular maintenance, etc. So, ang nakikita nyo pula dito ay picture ng Excel text messages, no, na related sa disaster. For example, saan po magsisimula yung bagyo papunta rito? Maraming salamat po sa pag-alalala. Or ano pong gagawin namin papunta Kamindingalan ngayon? Or salamat po sa pagbibigay ninyo ng mensahe sa may sakuna. So, ito po yung spirit niya ay parang disaster related pa rin, pero mas na-expand natin yung use case doon sa ating isa pang project, yung 2G Community Cellular Network or yung tinatawag natin na Village Base Station. So, ang Village Base Station, ito nga yung pagtatayo ng mga maliliit or na cell sites na pangkomunidad. At napili ang probinsya ng Aurora. May mga komunidad doon na um, nangangailangan ng signal at that time, no? So nagkaroon ng 7 pilot sites or 7 pilot towers, around servicing around 2,500 subscribers. So, isipin natin na may sarili silang network, no? May sarili silang SIM card, may sarili silang 2G network. Kapag nasa bayan sila, wala silang signal kasi yung SIM nila ay para doon lang sa network nila. Ngunit, ang crucial dito ay meron tayong connection doon sa conventional network. For example, makatext sila sa ibang telco dahil may interconnect tayo doon sa ating mga sites. So, nire-retain ito yung conventional na model, no? So, ang iniisip nito ay pababain yung equipment cost pero hindi siya na-sacrifice yung kalidad, no? Or iniisip rin nito na limited yung range, hindi nito kailangan super lawak, no? Yung sakto lang doon sa needs na komunidad. So, ginagamit dito ng mga, for example, yung mga tore, kung saan malapit na paggawaan ng metal, doon nilang pinapagawa yung tore, for example. At saka solar power din siya. Tapos, dinisenyo rin yung mga base station, yung equipment na mag-operate on a limited power source, no? Kunyari, na hindi malinis, for example, na laging nagba-brownout, etc. Or umasa doon sa alternative sources of power tulad ng solar at um, dahil nga ito ay dinedeploy sa mga geographically isolated areas, ang solution nito or backhaul nito ay through satellite. So noon, significant yung cost na na dala ng satellite, pero dahil nga may advancements tayo sa satellite technology ngayon, mas mura na yung ganitong klaseng backhaul. Crucial din yung operations, no? So, dahil nga community network siya, inaatasan yung komunidad na mas maging participative doon sa operations ng network. Kumikita nga nyo nga si ate, marunong siyang marunong siyang mag-debug or mangumpuni ng mga basic na na connections ng ano. So ito ay itinataas natin or itinataas yung pagtingin doon sa komunidad na hindi sila takot sa teknolohiya. Ang maganda ay basta maturuan lang sila at ma-feel nila na ang pagtuturo ay para sa benefit nila. Ito ay mas na-empower ngayong community, no? Hindi sila maratakot doon sa technology na nilalatag natin sa kanila. Yung isang picture, for example, drawing niya yung power layout ng system ng ating network, no? So na-empower talaga yung community para mag-decide
on the operations on the network. Living in the social media capital of the world, one would think all Filipinos are already connected. Surprisingly, many remote areas across the country still cannot even send out a text message since major telco networks are not willing to bet on them. But a group of researchers from UP just did. Take a look at the village-based station project in this episode of Think Possible. There was fire on my this arm, and I have to get out of the boat and swim. The scars of 31-year-old Philip Martinez have already healed, but he clearly remembers the day he got them. We actually have to refuel in the middle of the sea because of the long boat ride. While refueling, it sparked something. Philip and his fellow researchers from the University of the Philippines were on a mission to deliver basic mobile communications to a rural community in Baler, Aurora. The community that was closest to us don't have enough facilities for first aid. So we were in pain during our trip back to Baler. Lack of access to services experienced firsthand, living proof of why they started the village-based station project. VBTS tackles one of the main problems here in the Philippines, which is the lack of communications or the lack of access to communications. When we found Aurora, we found a contiguous set of coastal barangays that has no access to cellular signal because they are nestled between the mountains of Sierra Madre and the Pacific Ocean, making it physically challenging to put up cellular service there. High capital and operating costs are one of the big reasons traditional network providers refuse to put their money in remote barangays. But in this humble room was born a solution. So this is the lab setup of what they are in the field. The only difference is that in the field, this is power to solar energy or any alternative source of power. It's also easier to carry and easier to deploy. So in the field, this is actually attached to the tower. And this is the place where we attach things to the tower. The VBTS costs less than a tenth of the average price of traditional cellular equipment. The sound of a single text or call Hello? Hello? Musta ka na? are now music to the ears of more than 1,500 subscribers from 7 pilot barangays. Nag-transportasyon ng namin sa dagat, bangka. Wala pang tulong ang komunikasyon sa signal. Dahil meron na isang malaking bagay na mabilis na ako makontak or makausap tungkol sa mag-aarkila ng aking mga gamit. Yung mga kamag-anak ko yung mga sakit, makatawag na. Pagka namimili, pwede na. Kahit andito kami, pwede kaming mag-order ng aming paninda. Tapos kung may importante kami kailangan sa aming mga pamilya, nasasabi namin agad. Sa aking trabaho, mas napapabilis na makapagbigay ng impormasyon yung nasa postal area namin. And since the communities are tasked to maintain the equipment, it also opens up jobs for local engineers. Your graduates would no longer eventually be thinking of jobs abroad after graduation. They would see the potential. They would feel the need for their skills. They can have this sense of communal ownership of this equipment. And we believe that this is key towards the sustainability of technological interventions to these communities. The VBTS team says the end goal is to inspire more engineers here and abroad to replicate this low-cost model in places they're needed the most. Teach your future engineers the kind of humility, compassion, and commitment to go to the communities and listen to their people. And that more than the technology, it is compassion that truly connects us all. You see in your eyes what they need, and you talk to them. You were inspired of having another innovation. Who do you engineer for? Who do you to what worth do you do these technological interventions for? If it is for the benefit of the people who needed this technology, then you just know that your work is not in vain. Yeah. So, ayun po yung VBTS, no? So, nagtatayo po tayo ng mga cell site na community yung nagpapatakbo.
So, ngayon naman po, nagkaroon ng pandemya. So, ng pandemya, yun nga, nagkaroon ng sudden shift from face-to-face to activities to online activities. So, nagkaroon ng surge talaga ng demand for data at maraming komunidad yung naiwan. No? So, naatasan tayo sa DOST bilang R&D arm. Ano ba kaya yung pwedeng yung i-suggest na mga programa, no? Una-una yung pinaka crucial that time is yung education nga kasi imagine natin from face to face naging remote learning tapos yung solution sa remote learning doon sa mga walang internet infrastructure yung mga module yung module kailangan mong i-distribute sa maraming bahay ng mga estudyante so nakakapagod yun doon sa side ng ating mga teachers. So, naging opportunity rin ito to propose the RAIN project, which is yung Resilient Education Information Infrastructure for the New Normal. Mahaba yung pangalan, ang shortcut niya ay RAIN, no? Um, Inaasahan kasi natin na may shift tayo from analog to digital TV. So, may mga bakanteng mga frequencies, no? At yung frequencies na ito na ginagamit for broadcast, maaring um, magandang gamitin for rural areas na lalalang na sa pag-deliver ng internet service. Particularly, ang ini-aim nating i-demonstrate ay yung capability ng 600 MHz to 700 MHz to deliver internet services in rural areas. So, at dahil inaasahan na rin natin na baka um, most of the time ay maging hindi maganda yung internet service, kinakailangan na rin natin mag-cache ng content. Ibig sabihin, on-premise na yung mga materials sakaling para hindi na nila kailanganing mag-internet pa, no? So, lahat ng mga educational materials, pwede nating i-cache or i-save na offline tapos, kunyari, kapag madaling araw, kapag walang gumagamit ng internet service siguro, maaaring i-update remotely via caching nga yung mga kinakailangan mga videos para hindi na paulit-ulit na kukuha from the internet, no? So, itong mga technology nito ay ina-anchor natin sa education. Pero yung core technology nito may maaari ding gamitin beyond educational content delivery, for example, for disaster risk reduction, etc. So ano nga po ba yung mga technology na din-develop under RAIN? Ang una-una dito ay yung local LTE. So yung local LTE, isipin natin na ito yung evolution nung nangyari kanina. No? Yung kanina kasi ay 2G GSM technology. So basic na tawag at text. Ito naman ay LTE naman yung ating ginagamit. So yung LTE, ito yung internet service no na hindi man kasing bilis ng 5G ay sapat na yung bilis para doon sa purposes na sinaserve nito sa rural areas. Yung isa naman, yung ang tinatawag natin dito ay rural casting. Ito ay yung pag-explore doon sa data casting ng ISDBT TV standard. Ang ISDBT, ito yung standard ng digital TV na inadapt ng Philippines. Pero sa ngayon kasi, ang paggamit sa kanya ay pagpapadala lamang ng audio at video, so yung palabas. Pero maaari rin kasi itong magpadala ng data. So ang ginawa ng DOST ay nag-develop sila ng sarili nating parang black box or afford the box. Pero kaya niyang maka-receive na generic data na ipinapadala sa kanya from the transmitter stations, no, from the TV station. So ang vision niya ay kapag kailangan mag-update ng mga boxes, pwede lang siyang mag-tune in sa Channel 3 ng 10 p.m. tapos pwede mag-transmit yung mga PTV4 ng content papunta doon sa mga box para ma-update siya. So ideal itong e-learning box na ito, yung Arcast box, sa mga areas na abot ng digital TV infrastructure kasi medyo maganda naman yung reach ng digital TV pero weak yung internet infrastructure. So it's an internet-based solution para hindi tayo lagi nakaasa sa internet to deliver educational content. So ito nga yung local LTE unfortunately hindi natin siya masyadong na-pilot no on a nationwide basis dahil due to regulatory challenges no. So kinailangan natin mag-pivot into Wi-Fi.
So, ang delivery ng service natin, originally through LTE, ngayon ay minaximize na lang natin yung capability ng Wi-Fi. So, kilala natin yung local fi, may content server. Ito nga nakalagay yung ating mga content. Meron din itong Tore na mag-expand ng signal. So, kung ikukumpara natin to sa free Wi-Fi program ng DICT, wala kasing Tore yung free Wi-Fi, no? So, concentrated siya doon sa community centers. Tapos meron din tayong captive portal. Kung makikita nyo po dyan, pinattern natin siya similar lang doon sa Piso Wi-Fi. So kung merong kang voucher, pwede mong ilagay sa taas, mag-internet ka. Kapag hindi ka naman mag-internet, may mga applications na pwede mong piliin. For example, manunod ka ng mga educational video, magbabasa ka ng kung anong mga balita, etc. So si Rcast naman, ito nga yung sinasabi ko sa inyong TV box na nakaka-receive ng data, no? Hindi lang ng audio at video broadcast. At pinaliit pa natin to, no? Para mas maging cost-effective sa mga schools na nangailangan na talaga ng e-library na meron namang sariling display or monitor, no? So si Rcast Lite, siya ay yung pinaka-core version ni Arcast Box na kailangan nga lang ikabit sa isang monitor, no, para may display. Pero pareho lang silang e-library, no, na may offline content na maaaring i-update via TV broadcast data casting. So, summary lang ito ng local TE at rural casting. So, ang sinasabi ko kayo ng mga on-premise applications, ito yung mga um, applications na maaaring i-store or recache doon sa file server, no? So, unang-una dito yung DepEd content. Nag-produce si DepEd na maraming videos, naka-upload sa YouTube, pero yung mga schools naman walang access sa YouTube. So, ang ginawa natin, nakipag-partner tayo sa DepEd para maging makuha natin lahat ng mga pinag-produce nilang videos para maging accessible doon sa ating mga file server, no? So hindi lang tayo nag-reach out sa DepEd, lahat ng partners natin sa si Bangko Sentral for Financial Inclusivity, Kiwix, yung offline Wikipedia, MathPlus, dinevelop ng Ateneo de Manila para doon sa learning ng mathematics. Si Starbooks, kung familiar po tayo, ito yung STEM resource ng DOST. Si National Museum ay binigay rin nila yung 360 virtual tour ng kanilang mga museo. So hindi na kailangang mag-field trip ng mga bata, no? Um, Pwede na sila mag-virtual tour kahit walang internet. At isa sa mga partnerships natin, ongoing yung ating negosasyon with TESDA para naman doon sa livelihood content kung maaari din natin siyang i-host sa ating Rain Technologies. So to better understand, ito yung interface ng dalawa. So panoorin muna natin si Arcast muna. Ayan. So si Arcast nga, gaya na sabi ko kanina, TV lang talaga siya, pero may capability siyang maka-receive at maka-save ng information. So dito, kapag nanonood sila ng programa, actually nagpapadala na rin ng quiz na sasagutan ng mga bata after nung panonood nila ng information. So ito ay modified feed na may naka-embed na data, no? So pagtapos ng broadcast, mapapadala na rin yung PDF na kasabay doon sa broadcast. So tingnan naman natin si LocalFi. Ayan, si LocalFi naman ay para lang siyang pag-connect mo doon sa piso Wi-Fi. So, yun nga, pag connect mo sa kanya, kapag abot ka, pwede kang mag-voucher. Kung hindi naman, ay pwede mong i-avail yung mga services. For example, ito, in-avail niyo yung NDRRMC. So, at no cost, maaari siyang ma-update kung ano ba yung nangyayaring weather updates or weather advisory, no? So, nang hindi na siya gumagamit ng vouchers, so ito ay parang zero rated or free of charge. So, so may mga information na siyang makukuha na naka-cache doon sa ano. So, near real time kasi kina-cache natin siya every now and then tapos ina-update yung information. So, hindi nila kailangan mag-internet kasi naka-cache naman yung content. Okay. So, next. So, ano pa ba? Ipapakita ko lang sa inyo yung iba pang features, no? So, si National Museum,
Ayan. So, lumabas na yung mga museo na maaari nating puntahan virtually, no? So, ayan. Si Localflix naman, ito po yung mga koleksyon ng mga video content from DepEd. So, ginawa natin siya ng Netflix style, no? So, Localflix and Learn. So, ito ay hindi na kailangang pumunta sa internet kasi nga naka-locally cache yung ating mga videos from DepEd. Tapos, ito naman po yung Starbooks. Para lang po ma-introduce natin yung Starbooks. Ito naman po ay science-related content from DOST. So, ayan. So, nasa na nga po ba ang ating Project Rain? Meron po tayong 9 pilot communities across 5 regions in Luzon. We have in NCR, Region 2, Region 3, Region 4, Calabarzon, and Cordillera Administrative Region. So, may mga elementary school, may daycare center, may national high school para lang medyo malawak yung ating pilot sites. So, pictures lamang to kung paano ginagamit yung ating program sa sa education. For example, ito nasa bahay sila, medyo malapit-lapit kasi yung bahay nila sa school, no. So abot sila ng signal. So ito ay offline activities to yung mga bata sa Madili-Diday. Ito naman ay during school days ay ginagamit rin nila yung marine technology. For example, itong pagkukuha ng impormasyon tungkol sa spoliarium. Dahil nga may access sila sa National Museum. So ito rin yung isang use case doon sa Benguet. So sa Benguet naman po, yung mga bata yung gumagamit ng internet o yung mga teachers kapag umaga, kapag gabi naman po, yung mga farmers na no, o yung mga magulang po nila yung pupunta doon sa school para mag-access ng internet, no. So nagkaroon po siya ng para mga rules doon na wag masyadong magtagal kasi dahil nga nagkaroon ng access nga sa internet. The first time access sa internet nung ating area. So, nagkaroon din po ng evolution yung tower design, no? Dahil nga doon sa pangangailangan ng komunidad. Ngayon po, ang version po natin with DOST MIRDC, ito ay rapidly deployable na antenna mast. Ibig sabihin, maaari po siyang ilipat at i-deploy ng mabilisan. Panoorin po natin itong video na ito. Ayan. Sana po nakita, no? Pero yun nga, naiangat po siya hydraulically, no? So, pwede rin siyang i-store kapag medyo masama ang panahon tapos i-restore na lang ko po kapag tapos nung sakuna. At dahil nga po sa pag-deploy ng ating tower, na-expand natin yung coverage ng ating service, no. So ito po ay ang radius nito, no, using Wi-Fi, ang radius nito ay nasa 450 meters, no. So that medyo malaki na yun for Wi-Fi, no. Imagine kung LTE pang ginamit natin, baka mas malawak pa yung naging range. So, nagsulat tayo sa iba-ibang mga DOST regional offices para tanungin sila, may mga schools po ba na ganito po yung background, walang kuryente, walang signal, etc. So, isa sa mga sumagot yung DOST Caldera o DOST CAR. So, nagbigay sila sa amin ng listahan ng mga posible naming puntahan or i-field survey, kumbaga. At isa na nga yung nagay sa kanilang mga inilista or ni-nominate. Kahit saan kami pumupunta, ganun yung sa bundok na yan, may yung malaking bundok mag-ano ng internet dahil walang ibang
at saka sa kabilang lugar doon sa Moog. Yan ang hinahanap namin. Dahil walang salaga dito. Nung dumating na yun, hindi kami nahirapan communicate sa kahit malayong lugar, abroad, sa Maynila. Oo, nag-video ko pa kayo. Dahil po na po yung national news, yung natin po yung Philippines. Ang paborito ko ay yung national news kasi maaari kang parang namamasyal ka na yun. Para kasi minsan lang po kasi kami gumagamit ng radio. Gusto ko rin po sana yung local news. Sa akin at saka lahat ng co-teachers ko, very, very happy talaga. Masayang-masaya kami dahil marami talaga nagtulong yung pagdating ng Project Rain dito sa amin. Kasi noong wala pa rin Project Rain, kami po'y umaakyat sa bundok para mag-internet lang. Lalo na noong kasagsagan ng COVID, na puros online yung mga webinars natin. Napipilitan kami umaakyat sa bundok. Ang problema noon, pag umulan, nawawala na yung wifi, kaya hindi, para bang hindi complete yung mga webinars namin kasi putong-putong. So, for naging elementary school, maswerte itong school na to dahil nabiyayaan sila ng dalawang technologies na project nila. Ito ay si Local Fi or yung long range Wi-Fi natin. Ang main na feature nito is yung internet na pinoprovide, internet service na pinoprovide natin sa community and yung on-premises apps. Then, bukod kay Local Fi, ay nabiyayaan din sila ng ating rural tasking technology, which is meron tayong rural casting set-top box sa tinatawag. Dito naman sa Arcast box, isipin natin na meron tayong set-top box katulad ng TV Plus. Habang nanonood yung ating estudyante o yung community, merong nakasakay na data na pwedeng ma-download ng ating mga users. Ito yung makikita mo yung ginawa namin project na makikita ang ginagamit ng mga members ng community, students, teachers, and residents. Sobrang saya namin kasi talaga sa dati kasi wala talaga kami na internet. Pating itong dito, hindi lang kami lahat kami kaya mabit ng teacher. Sometimes surprise kami na pupunta kami dun sa lugar na pwedeng makakonect kami ng internet. Doon kami nag-download ng mga kailangan namin gagamitin para sa madali na sa amin in terms of technology na madali. Kasi may access na kami sa mga mag-aaral din naman. Nakakatulong talaga siya dahil dami na nilang nabubuang makakuha sa connection, sa kanyang mga assignment, gano'n. Wala na siguro ako masasabi pa kasi kita ko naman yung nakatulong talaga yung sa amin. Pero nasa kanila na yun, ano pa yung mga mas magandang paging panahon na parang tulong pa siya. So, ayun. Discuss naman po natin yung sustainability, no? So, it's all well and good na mayroon tayong technology, pero the question is, paano natin talaga natin siya masustain? So, given the limitations din na parang project-based siya, no? So, ang isa sa mga best practices ay kailangan katuwang yung LGU. Kung maaari ay alat rin ng mumunting pondo, no, doon sa maintenance. Inilalakad rin natin dahil wala pa kasing legal basis, no, o wala pang batas para dito. Yung kung business entity yung mag-take over sa operation, isa itong
paksa na kailangan pang pag-aralan pa, no? Sa ibang bansa kasi mayroon nang nakalatag na parang policy o enabling law para mag-take over yung mga maliliit na mga business entity dito kasi sa Pilipinas dahil nga liberalized yung mga malalaking kumpanya yung may hawak, no. So walang chance yung mga maliliit na kooperatiba na mag-act as maliliit na mga telco, no. So, nabanggit rin, itong mga pictures na to, ito yung best practices sa Aurora, no, active yung LGU na i-maintain, no, o katuwang yung community na pag hindi na kaya ng community, for example, bumili ng isang baterya na parang kumupas na, no. So, kailangan ng help ng LGU, no. So, explore din yung other use cases. Ngayon nga, sa education siya, pero maaari dito sa disaster risk reduction, I guess maaari siya sa tourism, or kung sa urban setting, maaaring makatulong ito as one of the smart community technologies. So pictures lamang to ng mga community operated networks nga, no. Ang kwento nito ay nakagraduate na sila kasi sa wakas ay nagkaroon ng enough economic development para sa wakas ay parang naabot na sila ng commercial telco. Yun naman yung goal ng project na to, no. Kapag yung community pag hindi pa kaya, baka pwedeng yung conventional ay yung mga alternative solutions muna, baka in the future ay maabot na rin sila ng conventional na na solutions. So points to consider, no, in Philippine community networks, this is the last part of my lecture. Mahalaga yung community buy-in o yung cooperation ng community. Pero dapat sensitive ka din doon sa capacity to pay kasi usually yung communities na to, they put premium in communication pero sila mismo yung budget nila medyo tight din, for example sa pagkain, etc. And communities will take care of the network if they feel that they own the network. They reap in the benefits while taking responsibilities for its operation. The next point is we have to look forward for robust and cost-effective hardware and software systems. At sa tingin ko, Open RAN offers an opportunity for this, no. So kung mas maging sikat pa or mas maging available pa ang Open RAN systems at may leverage natin yung magiging cost effectiveness nito, no, mas mapapababa natin or mas malo-lower natin yung ceiling na kailangan ng mga communities to establish their own networks. Third point, increase the participation of government through reforms that will allow government to perform quasi-telco functions. For example, pag-import ng equipment. Kasi ngayon, it's restricted to the telcos, no? So, unti-unting mga functions na maaari namang i-share ng government at saka ng mga private sector, no? Lalo na doon sa paggamit ng mga frequencies na dahil ngayon, ito ay nakaalat lahat sa private sector at walang naialat for the government for its use, no, for either R&D or some other uses. And if essentially policy reforms that will enable alternative and other bottom-up strategies to be sustainable and thrive with conventional players.